Ngayong panahon ng tag-init, mabenta ang yelo. Napapawi raw kasi nito ang init na nadarama dahil sa ginhawang hatid ng mga inuming malamig. Pero payo ng mga eksperto kung bibili po ng yelo, siguraduhing malinis at ligtas ito upang hindi mapahamak ang ating kalusugan. Nag-random testing sa mga tindahan ng pagkain at inuming pampalamig sa Maynila at Mandaluyong ang taga-DOH para matiyak ang kalinisan ng mga yelong ginagamit sa mga halo-halo at iba pang pampalamig na patok ngayong tag-init. Unang pinuntahan ng tindahang ito ng ice scramble. Ay, wala po. Ice kung may bilihan ng ice. Pero ubos na raw ang kanyang yelo. Hindi naman pwede kumuha ng sample kapag may halo ng ibang ingredients. Sunod na pinuntahan ang tindahang may samalamig. Kumuha ng sample ng yelo mula sa isang blocking stock nila. Ayan, pwede. Ititesting lang natin. Kinuha rin ang address ng pinanggalingan ng yelo. Sunod na pinuntahan ng ilang tindahang malapit sa isang public school sa Mandaluyong. Kumuha naman sila ng sample ng ice tubig na mabenta ring pamatid uhaw. Ang mga sample inilagay sa cooler at dinala sa water laboratory at agad idinaan sa tinatawag na multiple test tube fermentation. Dito, hinihigop ang yelong natunaw. Inililipat sa test tube upang makulture para malaman kung may bakterya. Itinatapat ang test tube sa apoy para ma-sterilize. Tsaka ililipat sa incubator kung saan malalaman ang resulta sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Immediately, once na ma-release ang resulta, pupunta na kaagad yung nagbebenta ng palamig na yan o gumagamit ng yelo kasi magkakalat siya ng mikrobyo. At muling paalala ng DOH, mag-ingat sa pagbili ng mga pagkain at inuming pampalamig sa bangketa. Sa mga bumibili naman ng yelo sa mga ice dealer o ice plant, tiyaking may business at sanitary permit at nakapasa sa water analysis test. Sa mga nagbebenta naman ng pampalamig, ilagay sa malinis na lalagyan ang mga bloke o durog na yelo at parating maghugas ng kamay.